Ayon kay Danny Green, kailangan i-force ng Lakers ang Rockets sa half-court offense. Ibig sabihin, pabagalin ang laro, alisin ang transition opportunities at pilitin ang Rockets na mag-set play kung saan mas madaling mag-apply ng pressure. Dito papasok ang double team. Pero hindi ito ganun kasimple. Dahil ang modern Rockets hindi na one-dimensional. Kapag nag-double team ka kay Alperen Sengun sa loob, mabilis niyang mababasa ang depensa. Kaya niyang mag-pass palabas sa shooters tulad ni Reed Sheppard at Jabari Smith Jr. At kung mag-collapse ang depensa, may slashers tulad ni Amen Thompson na kayang umatake agad sa open lane. Ibig sabihin, isang maling double team, automatic breakdown. Kaya ayon sa breakdown, hindi sapat na isa lang ang rim protector. Oo, nandyan sina DeAndre Ayton at Jackson Hayes bilang primary bigs. May size, may presence, pero kung sila lang ang aasahan, mababasag ang sistema. Kaya ang adjustment, dalawang defender sa loob. At dito pumapasok ang pinaka-critical na pwedeng gawin ng Lakers. Gamitin sabay sina Jared Vanderbilt at Marcus Smart. Hindi ito traditional lineup, pero ito ang kailangan sa ganitong matchup. Si Vanderbilt, kilala sa hustle, rebounding, at physical defense. Kaya niyang bantayan multiple positions at magbigay ng second effort. Si Marcus Smart naman, elite defender pagdating sa IQ. Marunong magbasa ng passing lanes, mabilis mag-rotate, at kayang i-cover ang mga butas ng depensa. Kapag pinagsama mo sila, nagiging dynamic ang defense ng Lakers. Hindi na ito simpleng double team tapos recover. Magiging double team, rotate, switch, at scramble defense. Ito ang klase ng depensa na kayang sumabay sa mabilis na decision-making ng Rockets. Pero may kapalit ito. Kailangan ng matinding communication at discipline. Kapag may isang player na na-lead sa rotation, open 3 agad. Kapag hindi nakuha ang rebound, second chance points agad. At dito pumapasok ang mindset na binanggit ni Vanderbilt. Para sa kanya, ito na yung moment na pinaghahandaan nila. Mataas na ang intensity at hindi na pwedeng half effort lang. Binanggit din niya ang importance ng defensive rebounding at pagiging physical. Dahil sa playoff basketball, hindi lang talent ang labanan. Effort, toughness at consistency. Kung matatalo ang Lakers sa physicality, kahit anong strategy, babagsak. Pero kung makontrol nila ang boards at ma-maintain ang defensive pressure, may chance silang i-dictate ang laro. Sa kabuuan, malinaw. May blueprint ang Lakers. Pero hindi ito foolproof. Ang double team ay pwedeng maging sandata. Pero pwede rin itong maging kahinaan kung mali ang execution. Kaya ang magiging laban dito ay hindi lang players versus players, kundi adjustments versus adjustments. Kung sino ang mas mabilis mag-adapt, siya ang mananalo. Ngayon ang tanong, sa tingin niyo ba sapat ang ganitong defensive strategy ng Lakers laban sa Rockets? O kailangan na talaga nilang iwan ng double team at maghanap ng bagong paraan para pigilan ang opensa ng Houston? Comment niyo sa baba. Gagana ba ito? O ito ang magiging dahilan ng pagkatalo ng Lakers?